Hello and welcome to another Kwentong Atome. By the way, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nagko-comment sa aking video, yung mga nagtatanong, pati na rin sa aking mga bagong subscribers. Thank you very much po and welcome to my channel. So, address ko lang po muna yung about doon sa recent post ko, actually last month pa, tungkol doon sa pag-cash in, kung saan pwedeng makahiram ng cash sa Atome card gamit ang Grab app. So, dati po, pinakita ko sa inyo or nasabi ko sa inyo na pwede natin gamitin ang Grab app kung kailangan natin ng cash at makahiram tayo sa Atome. Unfortunately, sa ngayon po, hindi na po siya pwede. So, nag-try po ako, ipapakita ko po sa inyo. At ang lumabas ay unsuccessful. Nakailang try na po ako actually, pero hindi na talaga siya po pwede. So, yan po yung trinay ko kahapon. So, about naman doon sa nagtatanong about sa cash loan, kung paano daw ba mag-request ng cash loan, ito po, ipapakita ko po sa inyo maya-maya kung paano yung step by step na pag-request ng cash loan. And doon naman sa nagtanong kung pwede daw ba magbayad in advance doon sa cash loan, tapos hindi pa maturity date ng kanyang loan, gusto niya na ulit mag-loan at binayaran niya na in advance, kung makakahiram daw ba agad-agad siya. Yun po, hindi po ako sure doon, pero syempre yung pagbabayad in advance, pwede naman po gawin yon. Kaya lang yun nga, kung pwede na ba kaagad makahiram ulit kahit hindi pa natatapos yung maturity date mo, kunyari 3 months ang maturity mo, tapos tinapos mo ng bayarin in 2 months, pwede na ba makahiram ulit? Di ko pa po natatry yan. So, yung sa spending limit pala, guys, kung paano daw ba mag-request ng spending limit, nasa 5 yung ways para makapag-increase in credit limit. So, ito ipapakita ko din po sa inyo maya-maya. Okay, sinasagot ko lang po muna yung mga tanong ano. And also, kung halimbawa daw ba bumaba yung credit limit. 'Di ba kasi ang Atome, kapag kunyari hindi maayos yung payment mo or hindi ka nakapagbayad sa due date mo, pwedeng babaan niya yung limit mo. Kunyari from 8,000 gagawin 4,000. And pwede rin naman i-increasean niya yung limit mo kapag maayos ka magbayad. Ngayon, may case kasi siguro siya na kumbaga na-offer na siya ng mataas na limit tapos binabaan ni Atome kung paano daw ba ibabalik daw ba ulit, itataas ba ulit. So, I think itataas naman ulit yung limit mo as long as ayun nga, ma-establish natin yung magandang credit standing natin at ma-meet natin yung requirements ng pag-request ng spending limit. Okay? So, ito na po yung 5 ways kung paano madagdagan yung spending limit natin. So, unang-una, gamitin daw natin ng madalas yung Atome. So, use your card frequently. Ayan, ilalagay na lang natin sa taas. So, use your card frequently. Proven and tested po talaga yan sa akin. Dahil madalas ko nga pong gamitin yung Atome ko. So, mabilis din po nadagdagan ang limit ko. And number 2 ay maximize daw yung installment options na binibigay sa atin. Kunyari, ang babayaran mo is 20,000, hindi mo siya kayang bayaran in full, mayroong ino-offer naman or mayroong kang option na installment ang pagbabayad. For example, 3 months mong babayaran or 6 months. So, i-maximize daw natin yan and pwede tayo madagdagan ng spending limit kapag min-maximize natin yung flexible installment option. And also, number 3 is increase in spending limit. So, pwede tayo mag-request. Click lang po natin yung request for increase in spending limit at may requirement po silang hinihingi. Like, supporting document, kunyari, proof of income, ganyan. So, i-ready nyo lang po yun. And then, number 4 is refer a friend. So, yes, ako din, nagamit ko yan. Kapag nagre-refer ka, madadagdagan yung spending limit mo. Kapag may mga na-approve, yung mga, pag na-approve yung mga ni-refer mo. And also, join daw the latest promo. Madalas kasi may mga promo yung Atome. So, join lang kayo. Kunyari, gamitin mo yung Atome mo worth 5,000, ganyan. Basta marami po mga promo, sali lang po kayo dyan. And, yun, pwedeng madagdagan ang spending limit ninyo. Okay, may nagtatanong pa rin sa akin about sa bill date at sa due date. Actually guys, may video na po ako nito. In-explain ko po
kung ano ba yung bill date at due date, yung kaibahan niya. So, pakihanap nyo na lang po yung video. But, to give you an idea, pag sinabing due date, yun na yung talagang time ng pagbabayad mo. Kunyari, sinabing April 28 ang due date mo. So, kailangan mabayaran mo na siya on or before April 28. Okay? So, yung bill date naman is yung cycle po yan or cut off ng usage ninyo. So, kasi guys, kapag hindi natin nabayaran doon sa due date na nakalagay, mag-i-incur ng interest yun. Ilalagay ko na lang pala yung link ng video na yon dito sa description. About naman doon sa question sa akin, sa term of payment, doon sa cash loan, parang ang term of payment yata sa kanya is 3 months to pay lang. I think depende kasi sa laki ng utang natin, ng hiniram natin na cash. For example, 5,000 lang ang hiniram natin, so mas maiksi yung term na ibibigay sa atin. And kapag mas malaki naman, kunyari 20,000, pwedeng 9 months to pay or pwedeng 12 months to pay. So, I think depende talaga sa laki nung hiniram natin na cash. So, ito na po sa mga hindi pa na-opera ng cash loan at gustong mag-request ng cash loan, try nyo po itong procedure na to. Pero syempre, subject for approval po ito guys. So, yan, i-click lang po natin yung may arrow na red, yung nakalagay cash. And then, after mo click yan, papasok kayo dito sa another page. Ayan. Click nyo lang po yung activate now. And then, verify me. So, after mag-verify, meron dyan na lalabas na parang on process na. Basta hintayin nyo na lang po kung ano yung reply sa inyo ng Atome. By the way, sa mga nag-apply naman ng Atome card mismo at hindi na-approve, wag po kayo mag-alala kasi pwede po kayo mag-re-apply after 1 month. May mga na-refer po ako na hindi na-approve nung unang attempt nila at sa pangalawang attempt ay na-approve na. May in-adjust daw po sila doon sa income kasi yung isa, ang sabi niya, parang mataas yata yung nailagay niya masyado. Hindi ko alam kung bakit gano'n yung nilagay niya. Pero nung binabaan niya daw yung income niya, na-approve na po siya. So, yun po. So, yun lang po muna ang video natin sa ngayon. Again, hindi po ako connected sa Atome or I'm not an employee of Atome. So, ang sinishare ko po sa inyo ay based on my experience and my knowledge na hopefully makatulong din po sa inyo. So, yun lang. Again, please feel free to write your comment down below at I'll try my best na sagutin ko po sa abot ng aking makakaya.